Okay, magandang. Hi, Yumi. Hi. Okay, so magandang tanghali po sa inyo lahat, guys. Welcome back to my mathematics live tutorial. Pero na yun, wala muna tayo tutorial na yun. So, discussion. Ano ba yung signal ko? So, discussion for today. Wala muna tayo computation. So, usapan ano na tayo? So, usapang podcast. So, ito yung madalas, ito tinatanong habang ako nagna-live. So, nakapag-live ako nung isang araw ay um, 10 tips kung paano tumalino sa math or gumaling sa math. Pangalawa, yung 10 tips kung paano naka-perfect sa math exam. Na yun naman, itong talagang nire-request nyo habang ako nagla-live, ito request ko para sa inyo. So, disclaimer lang, base lang po talaga sa experience ko bilang mag-aaral at base lang po talaga sa sinasabi ng teacher namin. Okay? Depende po sa tuturo yan, ha? Kaya nga disclaimer depende po sa experience at depende po sa na-obserbahan ang mga kaklase ko. Okay, so our topic for today, top 10, top 10 po tayo, ha. Dahilan kung bakit ang mga tao ayaw sa math. So disclaimer lang, ha, kapag yung video na to, alam niyo na, kinokontra niyo na. Hindi ko yung i-influensyahan na magiging ayaw niyo talaga sa math. Kasi baka malay mo, makakapasa ba ako sa UPCAD? Yes, Joshua, maniwala ka. Joshua, makakapasa ka sa UPCAD kapag nag-aaral ka mabuti. Oh. Di ba sa UPCAD, may YouTube yan? Punta ka doon sa UPCAD, doon sa page, may nagpo-post din ng mga math. At hindi lang yan, sa mga English, Filipino, whatever. May mga test booklet din ng UPCAD. Makakapasa ka. Basta practice lang at huwag kang mabang. Okay? So, huwag na natin patagalin pa. Sumanad lang po kayo. At disclaimer lang, ito po ay base lang po sa experience. At ito po ay sinasabi ng teacher namin. Okay? Depende po sa kung ano yung ino-obserbahan bilang estudyante. So, yun. Madalas ito tinatanong sa akin habang nagla-live. Ito na nga. Iyaano ko na nga sa inyo. So, top 10 dahilan kung bakit ang mga tao ayaw sa math. Hindi ko yung talaga ini-influensyahan na ayaw kayo mag-aral ng math. Ito po ay talagang nagiging experience, guys. Ay, hello po, Engineer Kevin. Ay po, sir. Ito yung nagiging influensya. Yun. That's it. Hindi ko yung na-influensya na ayaw niyo pag-aralan ng math. Dahil lang po yung kung bakit. Sabi ko, ma'am, bakit ang hirap po ng math na yun? Ma'am, hirap na hirap po yung mga concept. Ma'am, ang dami pong formula. So, ito na nga. Ito yung nagiging dahilan. Sige. So, top 10 muna tayo. Pabalik ka na. So, okay. Listahan natin to. Ay. Ayaw ko sa math. Grabe ko naman. Paras pala tayo. Engineer Kevin. Yes. Dati, ayaw ko po ng math. Naka-mirror image po siya. Ayan, sige. So, bago ko pa na mag-ganyan, so, sa mga hindi nakakalam, ako po ay dati pong math haters. Paras lang po tayo, Engineer Kevin. Math ang may gusto sa akin. Yes! Pares po tayo. Hindi po kayo nag-iisa. Ako rin. Yes? Hindi mo tinira? Ha? Hindi mo tinira? 2 peraso lang kinain ko. Ako yung pamili. Nasaan hindi na tumawag? Nasaan hindi pula-pula? Kaya gagamitin ko. Niyan! Bakit? Dito din ba tatawag? Busy siya eh. Nasa namin yun na painter. Oo. So, ikwento ko lang sa inyo. Hindi po kayo nag-iisa. Guys, kayong biktima din ng mga math anxiety. Pues, hindi po kayo nag-iisa. Hindi ko rin kayo nag-iisa. So, ako po ay dating math haters. Naikwento ko lang po dati yung live ko, ha. Hindi ko na pa yung ulit-ulit. Kasi meron na po ako sa It's Me Mayan sa aking post sa 3 video na to kung bakit ayaw ko ng math dati na yung math lover na. So, from math haters to math lover ako. Yun yung kwento ko for the 3 videos. So, para sa akin, math ang nagtutulak sa akin, bakit ako tumalino sa math eh. Sa totoo lang, guys, ayoko ng math eh.
simula kinder hanggang first year high school, hate ko talaga ang math. At takot ako sa math at bobo sa math. Yun, that's it. So, yan, para sa kwento na sa tatlong video, hanggat sa natuklasan ang aking interest sa math, dahil lang sa favorite teacher ko, si Ma'am Cecil. Si Ma'am Cecil Medina po, nagtuturo siya sa Amerika, sa mga bata. So, shout out ko kay Ma'am Cecil. Hello po. Ingat ka po ba sa Amerika, Mama? Thank you po, Ma'am. Kung wala ka, hindi na ako makakapagturo na sa TikTok dahil sa iyo at sa Diyos. So, God's plans makes plans. Oh. So, yun, ito yung talagang binibigay sa akin ng talent ko sa Panginoon na, ayun nga, sabi ni Lord na magtuturo din ako ng math. Na kagaya ko sa akin na yung gustong gumaling ng math, kagaya ko na naranasan ko simula kinder hanggang first year high school. Hindi ko talaga, hindi ako magaling doon ha. Hindi ako talaga interest sa mga ganyan subject na yan. So, alam ko bakit. Kasi siya yung pinakamahirap na subject sa school, ang mathematics. Iniiwasan ko na yan eh. Takot ako sa mga numbers. Yes. Sayang ka te, bakit hindi ka maghanap trabaho about sa math kasi magaling ka naman? Naghahanap din ako ng trabaho, Chase. Yes. So, anyways guys, ayan, sa kwento ko, hindi ko na po yung ulit-ulitin. Ayan, na-influensyan ang aking favorite teacher ko na noon ay nagtuturo siya ng algebra po. Second year high school po ako noon, hindi po uso yung mga kaibigan. 2008 ako nag-umpisa na mag-aaral ng math. At hindi naging madali ang aking pag-aaral kapag nag-umpisa ka lang. To maintain the practice hanggang mag-gets many times hanggang mag-gets. Para naman yun parang pag-shoot po ng 3-point points na kailangan may perfect yun. Di ba mahirap po talaga mag-shoot ng bola ng 3-point points? Di ba sumasablay? Parang din yan, di ba? Yung kada isang problem, kapag nagkakamali ka, ulit-ulitin mo hanggang mag-gets. At syempre, yung mga concept at principle, kailangan mo maintindihan. Kasi, bakit mahirap? Kasi nga, si mathematics kasi, language yan, di ba? Bakit? Kasi, kapag ang isa kaklase mo, hindi niya kasi naintindihan or hindi niya mag-gets sa tinuturan ni teacher. Ako naman, naintindihan ko naman ang concept principle sa tinuturan ng teacher. Iba naman, hindi niya naintindihan. Ay, depende po sa tao. Kaya, ang mathematics is the language. O, di ba yung pinaliwanag ko yung language of mathematics? Ay, depende po sa tao. Be it, accountancy po yung naging kurso ko dati. Yes. Oo nga, ba't hindi ako nag-eduk? Yes. Ay, pinag-iisip ako kung mag-e-edu ako major in math or mag-BS math ako. Dalawa yan eh. Pero hindi ko alam kung ano yung pupuntong gusto. Parang, ayoko nga talaga maging teacher. Kasi mahirap talaga maging teacher. Pero pinag-iisip. Nataklop dito yun. That's it talaga na mathematics is Laro papagalaman dyan ha. kasi nga, si mathematics Laro kasi papagalaman. logic yan. O Di ba sa philosophy, yung nagsasalita ka lang talaga ng malinaw sa humarap ng tao, yung parang math din yan, yung logic. Pinag-aaral niya mga concept, yung mga numbers, yung mga logic, yung mga formulas. Many formulas kasi ang mga math. Kailangan ba mag-memorize? Hindi. Depende po talaga sa study habit nyo. Kasi nauuso kasi na yun yung mga memory. Kayo na mismo bahala mag-inventa yung mga formulas. Kaysa naman mag-memorize, invento ka ng kanta. Hindi ko na ikukwento kasi paulit-ulit na. Ayun nga, thanks to God na ito yung talaga yung nakataghana sa plano niya na hindi ko naman ginusto. So, yun. Sana yun. Nagtuturo din ako ng mathematics sa TikTok para nakakatulong naman. Yeah, that's it. Alternate days lang talaga ako noon, guys. Nagtuturo ako kasi pag araw-araw ako nagtuturo, talagang magagalit yung nanay ko. So, yun.
talaga. Habang inisip ko guys, yung kapakanan ng talaga yung pag-aaral sa math. Hindi po kayo talagang nakakatwirang po kayo na iniiwasan nyo ang subject ng math. Kasi kahit palipat-lipat kayong course pero iniiwasan ng math, hindi po matatanggal yan. Kasi importante ang math sa school na to. Kasi paano ka talaga makakasukli kung hindi nyo alam ang mga basic math. So, si mathematics po kasi kasama po yun sa general education po pagdating sa college. Kasi importante hindi lang math, kundi writing, English, Filipino, PE, RTC, baka na wala yata ROTC na yun. Ewan ko na sa ibang school eh. Anong work mo na yun? So, TikTok upgrade po. Nakakapos ako lang. So, that's it. Di ko na pa yung ulit-ulit. Okay na. So, top 10 dahilan kung bakit ang mga tao ayaw sa math. Yun yung discussion for today. Okay. Pabalian na dito tayo ha. May ruler ka. Ruler kay Angel. Wala nga daw. Asan yung ruler? Ano? Wala din ng ruler. So, top 10 ay top 10. Number 10. Number 10 dahilan kung bakit ang mga tao ayaw sa math. Pabaliktad po tayo ha. At so, ito, ginalagay ko na sa cellphone kasi tinatamad lang talaga ako mag-start. Top 10 ay... Okay, so top 10 ay naging dahilan kung bakit ay dahil lang sa Okay, top 10. So, number 10, dahilan kung bakit ang mga tao ay sa math ay gusto nyo na maalala ko lang ay base lang po talaga sa experience at base lang po talaga sa sinasabi ng ang teacher ko. At hindi po kayo in-influensya na binabawalan po kayo mag-aral na math. Ito po ay naging dahilan na. Okay, Sugar Rice Miss, say hi. So, top 10 is wrong mindset. Sige, picturean niya. Wrong mindset ko, guys. Captain, pabaliktad po tayo. Mamaya na po yung takmang. Talaga magugulat eh. So, yung mga dance movies sa TikTok eh. Okay, top 10. Bakit? Kasi, wrong mindset. Kasi, iniisip nila, guys, bakit nga mahirap po talaga ang math? Dahil lang sa wrong mindset. Inisip nyo, ay, ayoko na. Ang haba pa ng solution. Ay, ayoko na. Nakikita na ako ng mga numbers. Ay, ayoko na kasi hindi ko naintindihan yung mga mathematical symbol. Ayoko na. Hindi naman yung nagiging totoo na ang math kasi yung hindi naman niya ina-apply sa trabaho. So, nagkakamali po kayo. So, mathematics is the language. At dati yung sinasabi ko yung naging math haters ko noon, ayaw ko talaga ng math kasi hindi naman yan talaga pinag-aralan sa totoong buhay. So, naging totoo. Yan nga talagang yung pagkakamali yung mindset niyo. Kasi inisip niyo lang, ay mahirap po na math, susuko na agad. Isa ako dun. Yung madali ako sumuko kasi ayaw pa na talaga. So, baka inisip niyo, ay mahirap po talaga ang math, ay mahaba po, uwi na tayo. So, ayun yung nagiging dahilan kung bakit ay ang mga tao ay sa math. So, top 10 is wrong mindset. Baka iniisip nyo, ay, mahirap po ang math. Ay, hindi na ako kontento dyan. Ay, hindi naman yan talaga i-apply sa totoong buhay. Dahil lang sa kakaisip nyo na mahirap. Ay, dahil lang sa wrong mindset. Right mindset ka kapag natuto ka talaga mag-compute or nagets mo talaga yung mga concept. Kapag right mindset. Ito naman, wrong mindset. Okay na ba? Sige, sino yung talaga, sino ka talaga naging tutol dito sa number 10? Sige, paliwanag lang bakit number 10 is wrong mindset. Diba? Tandaan, kasi ang mathematics is the logic and memory. Kasi nga, pag may memorize ka pala talaga ng mga Tayo may na
Alamin mo kay nanay. Pero malala. Naging dahilan kasi marami ang formulas. Kaya sinasabi nila, mathematics is the more on pag may memorize ng formula, depende sa tao. Kanina yan. pa yung Kasi nauuso kasi yung mga mnemonic. Kasi gumagawa talaga mga parang, lalo na sa engineering student kasi maraming formula sa mga engineering, lalo na yung mga civil engineers, yung statics of the bodies. Di ko sure kasi major nila kasi marami kasi formulas for the civil engineer. At lalo na sa electrical engineering, maraming formula yan. Kaya sa uso kasi na yun yung mga mnemonics kasi kayo nang bahala mag-invento. Pwede mo siya i-rap, pwede mo siyang gawing kantahin. Let's say yung angles of twist is equal to TL over JG. So gawin nyo naman, thank you Lord. Thank you Lord, gets you. May yung mga comments natin, di ba? Thank you sa pag-share. Million means 1, 2, 3. So, can you help me? Turuan niyo ako one dynamics grid. Ay, di kasi ako talaga civil engineer eh. Tanongin niyo na lang po sa mga kaibigan mong nagtuturo din ng mga physics. Kasi physics yan eh. At hindi ako engineer. Pinangunahan kasi yung kaysa sa yes, tama ka rin si baka sa wrong mindset, baka inisip mo, ay mali ito, ay baka ako magkamali, ay takot na ako sa numero, baka sa wrong mindset mo yan rin si, pwede mo siyang baguhin in right mindset. Tama. Oo. Ayan, Renzi, ay si Dr. Blood, note ka na lang kay Engineer Math, maraming mga post yan. Yan, tama ka, Racy, tries and errors is key. Tama pa. That's correct. Sa math po talaga, tries and errors is key. Oo. Sabi nga pa, practice correctly makes perfect. Hanggang mag-gets. Nalista ko na po yung sa dati mong live math tips kung paano tumalino o gumaling sa math. So, practice correctly makes perfect. Hanggang mag-gets ay kapares din po ng try and errors is okay? So, number 9. Yes, Renzi! Wala pa ka na si Renzi. Ay, hello po katukayo ko. Ang eraser, no? So, number 9. Accountancy po, Francis. Graduating. Ay, tanongin natin si Renzi. Sige, i-guess natin si Renzi. May ginagawa ka na po, Renzi? So, i-guess natin si Renzi. Yeah, tanongin niyo si Renzi, BS and Math yan. O, base lang po sa experience siya. Ang makakalaw si Renzi. Kasi math major po siya. Okay, number 9. Number 9, pabaliktad po tayo. Number 9. Okay, number 9. Weak foundation. Konti lang po yung matrices ko. Francis, yung Cramer's rule, 2x2 po. Yun ang alam ko. Tsaka yung introduction of matrix. Yung Cramer's rule, yung 2x2. So, later ko na lang po yung so, next time ko na lang po yung 3x3. Yun yung pinakamahirap. Linear algebra yun, di ba? Depende sa experience yan. So, number 9. So, dahil lang kung bakit ang mga tao ayaw sa math, dahil lang, number 9 is weak foundation. Hala, hindi nga. Weak foundation. Oh. Okay, picturean nyo, ha? Yan, ito yung naging dahilan. Weak foundation. So, tanongin nyo sa mga math major, tanongin nyo sa mga estudyante kahit anong course. Okay. Weak foundation. Tamang-tama yan, that's correct. Ay, ito yung sinasabi ng teacher namin. Kung bakit hirap na hirap kami sa ibang topics dahil lang sa weak foundation. Ipaliwanag natin. Bakit weak foundation? Kasi yung pag-aaral sa math, parang Jenga yan eh. So, yung familiar in Jenga, laruan siya. Di ba sa Jenga, guys, yung tatanggalin niyo yung pinaka-peraso na sa ilalim, hanggat sa magkapatong-patong po yung mga vloggers, kailangan hindi mahulog.
para math din yan. Kasi ang math pagsubok yan eh. Yung parang Jenga. Kasi kada patong pong mga vloggers, yung skills niyo ng mindset niyo ng math ay kinukompute. Minsan talaga, to the point, kung nasa stage ka na guys sa Jenga, di ba? Hindi mo alam kung ano yung bubunutin mo eh. Ganun na rin po yung pinakamahirap ng math topics. Lalo yung mga complex, yung higher math, hirap ka na. Kasi kinakalimutan nila yung mga, yung mga, lalo na yung arithmetic, doon ako nagkakamali. Kaya sumasablay din ako. Kaya minsan nagkakamali din nun. Ang mangyayari, kapag hindi niya kasi alam yung mga binalikan ng high school ng math, ang mangyayari, ang Jenga mo, baksa. So, balik na naman sa dati. Engineering, hindi po engineering, Nico. Jenga, kasi ang math kasi Jenga yan, laruan lang siya. Kapag bumunod ka ng kahit saan, let's say eto, kailangan hindi mo mahuhulog yung Jenga or hindi mo pwede ibaksak ang Jenga para math din yun eh. So, mangyayari, balik ka na naman sa umpisa. Sagutin mo nga po to. Okay. Kayla is 4 years old. Ay, age problem yan, di ba? Age problem yan. Sige, screenshot natin ka kay Kayla. Ano yan eh? Age problem yan, algebra. Algebra yan, di ba? Okay. So, mamaya na lang po, Joshua. Later na lang, ha? Wait. Sige, ipopost ko po yan later yung mga age problem. Okay, kailangan talaga sa age problem, magaling ka mag-analyze, ha? Yung mga tinatawag na future, past, at present, yung mga age problem. Kailangan yun. Tinuro sa akin ng isa kong henyo sa math na may notebook ko mag-analyze. Thank you sa pag-follow, Chinese New. So, kailangan talaga pag nag-uumpisa ka na math, kailangan tibayin po yung foundation nyo eh. So, kapag pumapasok ka sa engineering study nyo, kailangan yung math nyo nandito natatak mo na talaga sa isipan nyo at dala-dala mo na sa pag-aaral mo. Kasi, pumapasok ka sa engineering pero nasa calculus agad. Pero ang tanong, naalala mo ba yung pinag-aaralan sa high school? Di ba wala? So, nagkakaroon siya ng weak foundation. So, talagang nagkakamali ka. Kaya nagkakaroon lang po siya ng weak foundation. Bakit naging ganito? Kasi nga, Marami kasi ang pag-aaral ng mathematics mula grade school hanggang high school. Papunta na po ito sa mga college at yung mga higher math, doctorate in anything you want, lalo na sa mga unrelated po yung pinag-aralan sa math na hindi naman tinuturuan nila like this ay Saan mo yung sabihin? Hindi sa kanya. is ito kanina. Hindi ko kamay ko. Yung pinapahindig ko na ito, hindi ko sinasabi. Ay, Di ba pinapahindig ko na ito? so, kasi ang math kasi marami yan eh, oo. Marami kasi ang math guys, oo. Kailangan talaga, pag papasok ka ng engineering, hindi ko naman sinasabi kapag engineering student ka, kailangan matalino sa math. Hindi. May sinabi sa akin yung essays ni Small, kailangan daw, willing ka matuto. Pero, paano kapag mahina ka sa math pero papasok sa engineering? Ako nga talaga pumasok sa accountancy program pero hindi ako magaling mag-English at mahina po ako mag-analytical at memorize pero magaling ako sa math. So, kailangan willing ka matuto. Ganun talaga. So, kailangan practice po talaga yan. Balikan yung mga basic math, algebra, hanapin yan, di ba? Algebra, geometry, trigonometry, stats. At yung tinatawag nila yung mga fourth year high school pa ako is yung advanced algebra. Ayun yung pinakamahirap para sa akin. So, marami. Kaya, nagkakaroon po siya ng tinatawag na weak foundation. Kasi pag pumapasok ka ng engineering study, nag-calculus agad, nag-Laplace transfer ang tanong. Naalala mo ba yung pinag-aralan mo ng high school? So, nagkakamali ka ng kakamali,
talagang unti-unti yung pagkakamali, nagkaloko-loko yung mga computation. Kailan po kayo nag-graduate? Hindi kasi ako nag-graduate eh. Hanggang second year lang. So, yan yung tinatanong sa akin na kailan ako nag-graduate. 13 po. Sige, isusolve na natin, i-post na natin yan. Age problem kasi to, so ito ganyan. Commercial break natin. So, Kyla is a 4 years old and tan. Eh di, kay Kyla ka nagiging matanda. Kasi nga, Kyla is 4 years older than her brother Ivan. Si Kyla ang naging matanda kaysa kay Ivan. The sum of age is 42. How old is Ivan? So, mamaya isusunod natin yung Joshua. So, kailangan sa age problem, analytical thinking ka, tsaka marunong kang mag-English. Kasi may hinang po mag-English. Tandem niya po. Di, may sum yan. Di yung mawawala. Is nga eh. O, may sum yan, tinan mo niya man. Ano ba yung sum? Sagot sa addition, Joshua. Kunwari, ipag-plus mo yung 4 years older. Kunwari, Kyla is the X, Ivan is the Y. Parang, parang elimination by yan, elimination, so, a system of the equation by elimination. Sige, mamaya isasolve natin pag-commercial rate. So, number 9 is weak foundation, ha? Kasi, iba, kung papasok po kayo higher math, pero ito nagkaloko-loko. Nga, weak foundation nga sinasabi ko, di ba? So, yun, minsan nagkakamali, kailangan talaga ng foundation kapag nag-aaral kayo math. So, yun, naging dahilan. Weak foundation. Diba? Merong age problem na walang sum? Ay, depende po. Depende po sa analytical thinking po, Joshua, kung marunong kayo magbasa. Basahin nyo maiigit. So, sige, sagutan natin kay Joshua. Hello po, pa-help po, factoring po kami na, yan, sa YouTube channel ko, Miriam Flores. Punta kayo doon, 26. May factoring ako doon, sa YouTube channel. May factoring na ako doon, tsaka yung law of exponent. Meron ako doon sa YouTube channel ko, hanapin nyo na lang po sa title. Miriam Flores. YouTube, YT ko ay Mary Ann Flores po. Mary Ann Flores po sa YouTube channel ko, kulay green yung suot ko. Puntahan nyo lang po meron akong video about sa law of exponent and factoring. Factoring depende po sa klase. Ano klaseng factoring yan? Difference of two squares ba? Sum and difference of two squares? Greatest monomial factor ba? Or special product, yung tinatawag nila sa grade 7 yan? Meron ako noon. Aralin mo mabuti yun. At syempre, yung law of exponent, importante yan maraming bumabaksa sa law of exponent. Kailangan i-memorize mo yung law of exponent. Kasi, bahala ka na sa buhay mo nung gusto mo. Kasi pwede mo maging mnemonic yan. So, number 9 is weak foundation. Okay, number 8. Okay, number 8. Dahilan kung bakit ang mga tao ay sa math dahil, basahin nyo. Application in real life, isa ako doon, na na-scam dati, na yun, oo na. Application in life, sige, picturean nyo. Number 8. Application in real life, di ba sad fish yun? Okay, explain ko sa inyo kung bakit. So, application in real life, maraming talaga nagtatanong sa akin. Maraming talagang tao kung bakit hindi nila inaaral ng math. Dahil lang, sinasabi nila, hindi naman yung ginagamit ang pag-aaral sa math sa trabaho. Hindi naman yung pag-aaralin ng math sa trabaho natin. Hindi, huwag kayong maniwala dyan. Manood lang po kayo hanggang dulo. Totoo guys, application in real life. So, palagay ko naman, let's say, kapag nagtatrabaho ka sa bangko guys, okay, kapag nagtatrabaho ka sa bangko, guys, kung kumukuha po kayo ng business course like accountancy, finance, and business administration, kunwari lang naman. So, kapag nagtatrabaho ka sa bangko, iniiwasan nyo ng math, paano pag gano'n? Kasi, ang math lang kasi, nagiging totoo sa buhay natin kapag ina-apply mo na sa trabaho. Let's say,
Kung nagtatrabaho sa bangko, let's say yung mga authorities, yung para sa insurance, at yung pautang, yung sa lending, kailangan talaga pag-aralin mo yung mga basic math, percentage, mahalagang percentage, at yung pagkukuha ng cheque, di ba? Kailangan sa cheque, i-correct mo yung mga word, translate word into numbers. Let's say 1,032,060 in writing na kailangan correct, spelling is correct. Kasi pag naman yung spelling ng word, hindi mo talaga makukuha yung check, hindi mo talaga mapapalitan pera. So, kailangan talaga yung math nyo, i-apply mo to sa trabaho at sa totoong buhay. So, ito yung naging dahilan. Kunwari, yung sa trigonometric, di ba yung sa trigonometric, hindi naman niya talaga inaaral sa totoong buhay. Sa trigonometric, ang pinag-aaral na in application in real life, kung nagtatrabaho po kayo sa forestry, hindi ko pa sure yung ibig sabihin ng forestry kasi sa kurso ng forestry, sa gubat yun, di ba? So, saan ba kumukuha ng BS forestry? Bihirang kurso yung kumukuha yung forestry. Kasi pinag-aaral nila yung mga angle of depression, angle of elevation, kasi ang angle of depression sa baba pa titingin. Sa angle of elevation sa taas kami titingin. So, gagamitin mo yung in trigonometric, kasi trigonometric is the study of the triangle, di ba? So, gagamitin mo yung law of cosine, law of sine, tapos Pythagorean theorem. So, kaya, that's it. Marami po talaga yung math talaga na i-apply mo sa trabaho, sa totoong buhay. Let's say yung mga fractals, guys. Yung alam mo yung fractals, yung design lang po yung mga structures ng figure natin, yung mga drawing. Yung nakikita mo sa mga snow. Alam mo naman sa Pilipinas, wala po tayong snow, so gets mo yun na, di ba? Search mo sa Google yung fractals. May makikita mo yung mga structures parang yung snowflakes, fractals ang tawag doon. Hindi lang yung snowflakes lang makikita, kundi yung mga, so hindi natin ma-explain yung mga shape ng fractals, pwede lang sa mga structures sa architectural figure, like me. TikTok upload yung nagiging sideline ko, Mark. So, hindi lang yun. So, totoong buhay, marami talaga ang math sa totoong buhay natin. Ako talaga, naging math haters ko lang, hindi naman ako naniniwala na ang math talaga, kailangan i-apply mo sa totoong buhay. So, naniniwala naman po ako, sa aral ako na math, totoo pala ang math. So, yun yan, natuklasan ng aking pag-iisip na, na hindi ko naman alam ang math talaga, nangyayari po talaga sa totoong buhay at sa trabaho. Kaya, ginagamit ang math. Kasi ang math talaga, from the word it means knowledge or something learned po talaga yung matima. Kaya lahat pag-aaralan talaga. Yes! 5 natin sequence. Yes. Nangyayari yan sa totoong buhay. Yung nakikita mo yung spiral. Yung golden ratio yung pinakamatindi. Kailangan kasi ng golden ratio is 2.71 blah 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 something. Paikot yun eh. So, ito yung spiral. Di ba pag spiral, paikot yun. Hanggang sa namin, unti-unti umiikot talaga yung spiral. Fibonacci sequence. Yes. Yes na. Kung makikita mo yung spiral ng seashells sa dagat, kung nakikita mo yung parang spiral, so, i-apply mo yung golden ratio sa Fibonacci sequence. So, ayun yun. That's it. Marami talaga yung math sa buhay natin, lalo na sa trabaho, at lalo na sa culinary. Kung kukuha po kayo ng kursong culinary arts or hospitality management, kasi pagluluto talaga ang mga hospitality management, kasi kailangan may food costing kayo. Kasi si hospitality management, more on business kasi si hospitality management. Kasi may accounting, may food costing. Kasi i-compute ko kung magkano ibibilin yung pang-budget sa negosyo niya. Let's say, kung magpapatay ko ng restaurant, kailangan yung binili niyo yung mga sangkap, ipa-plus mo yun, iba-budget mo yun kung magkano yung puhunan. Kung ano nangyari talaga ang math. That's it. I'm back 7 times 0. 0 po talaga sa word. Kasi pag dinivide mo 0 divide 7 is pag 0. Ang mas bad dyan, pag binaliktad mo, 7 divide
0. Hindi ba yung 0? Wala tayo tuklasan yung tamang sagot. So, number 7. Dahilan kung bakit ang mga tao ayaw sa math is pagiging tamad. Totoo nga naman. Tamad naman talaga. Kiray ka ha? Kiray niya. Okay. Number 7. Pagiging tamad or sinatawag is laziness. Explain bakit. Totoo naman eh. Tama na may sinabi ng math teacher ko eh. Yes, tama po kayo. Maybe ayaw lang talaga nila sa numbers. So, hindi lang numbers lang, pero pagdating sa high school, may mga variable pa. Yung mga letters, variable ang tawag doon sa math, diba? So, mga letters, so, iniiwasan nila kaya nagiging tamad. Tama po kayo, notification. Yes. Ano pa ba? Bakit nagiging tamad daw ang mga tao na hindi nila inaral math? Kasi nga, tamad nga talaga. At bukod doon, sinasabi mong ayaw lang talaga sa numbers, kundi tamad sila dahil mahaba ang computation. Kasi nga mahaba. Di ba, pag gagawa ka ng essay writing, kumukuha ko kayo ng literature, ayaw nilang pag-aralin yung literature kasi nga mahaba yung essay. Kaya, mahirap. Pagiging tamad po tayo kasi maproseso. At syempre mahaba, kaya ayaw nila pag-aralin yung math kasi tamad sila mag-aral. Lalo na kapag yung complex yung pinag-aralan, yung integral calculus, napakahaba kaya tinatamad sila math. Pomodoro technique, so rando cut. So mag-start ka ng 25 minutes sa study at yung pahinga is 5 minutes yung pahinga. Pomodoro technique. Yun yung ginawa ko, nag-aaral o rando cut. Pakala ka na sa buhay mo kung gusto mo dagdagan yung aral. So, imbes na 25 minutes, gagawin 40 minutes, tapos yung pahinga is 10 minutes. Hanggat sa naging tuloy-tuloy, depende po sa schedule yan sa pag-aaral mo. Let's say, sa isang araw, ilang ba ang hours o oras sa isang oras? Ay, 24 hours. Hindi naman palaging bibigla mo lang yung Pomodoro technique sa isang araw yung pag-aaral mo. Siyempre, matutulog ka eh. 8 hours pa naman yung tulog mo per day. So, yung aral mo, depende po. Random cut sa Pomodoro technique. Depende naman po sa study routine mo. Basta mahalaga yung pahinga. Importante sa Pomodoro technique yung pahinga eh. Hindi yung pwede mawawala yung pahinga. Yun, talaga, nagiging tamad lang po tayo. Ako naman minsan talagang naging makikitest ko kung nag-aaral pa ako. Minsan kapag yung lalo na yung mga, let's say yung mga elementary algebra, yung hirap din ako, lalo na sa special product, doon ako nahilo. So, tinatamad lang po talaga ako mag-aaral. Yes! Pwede naman ata siguro na review 25 minutes tapos gagawa ka na ng question music. Yes, tama. Depende po sa study routine nyo. Kung ayaw mo na 25 minutes, bahala ka. Gusto mo 40 minutes, 50 minutes, bahala ka. Pero wag yung mawawala yung pahinga. Kasi masasira mo ng brain cells mo kapag aral ka ng aral, wala namang pumapasok sa brain mo. Alam, may pahinga. Kasi tao naman tayo, di ba? Kaya, ayun, that's laziness ko talaga. Diba? At lalo na guys, kung makikita nyo, hindi lang puro numbers lang makikita, kundi yung mga mathematical symbol na hindi nila related pagdating sa mga madlang people. So, ma'am, ano ibig sabihin ng sa ordinaryong tao, sabi daw, ahas daw. Sabi daw, S daw. Ang hindi niya alam, integral yun. So, ayun nga, hindi nila alam. At kapag yung ibang tao, let's say, ayan, data, ano pa ba? Alpha, beta, gamma, ayan. Symbol pa lang yung Greek, kasi sa mathematics, hindi lang English alphabet ang ginagamit ko sa variable. Minsan, Greek letter, kasi nga, yung pag-aaral mo yung law of causa at physics, kailangan nila ng Greek letter. Kasi sa ibang tao, parang hindi nila talaga naintindihan at hindi sila related. Kaya,
natatakot sila talaga mag-aaral. O minsan, nagiging tamad lang po tayo. Hindi ko po alam yan, Muning. Anong discussion yan? Universal qualifier. Hindi ko po alam yan. Hindi ko yung masasagot yung Muning yung sinasabi mo. Ano ba yan? Physics ba yan? What ba yan? Universal qualifier at external qualifier. Yes! Math symbol. Okay. Yes, tama po kayo. Math symbol. Math symbol yung nagpapaano sa mga tao. Kaya, kasi sa buong mundo natin, kaya ikakalcute natin sa buong mundo natin, karamihan mga ibang tao ayaw na ng math. So parang isipin mo yung mga talino sa math, nasa 1/3 na ata siguro or 2/3. Kasi kukunti lang talaga kumukuha talaga ng math sa buong mundo natin. Karamihan talaga ayaw nila ng math. So, no choice po tayo, wala po tayo magagawa. So, number 7, laziness po. Tama. Ganun talaga. Number 7. Okay, number 6. 10 dahilan kung bakit ang mga tao ayaw sa math. Lano. Ba't kumulaan? Anong clue? BS math ka ba? Galing mo kasi sa math eh. So, number 10. Napakahirap itong yes. Hulaan mo. Hulaan ko. Hirap hulaan. Hulaan ko ba isa-isa? 0 followers, oh. Bago yata si Morning, ah. Ito na pa si Morning. Hindi tinatago, eh. Okay. So, yan nga. Totoo nga naman yung sinasabi ibang tao, napakahirap itindihin. Yes. Isa ako dyan, naging math haters ko. Hirap makaintindi yung mga procedure, yung computation. Hindi ako nag-iisa, kasama ako dyan. Dati pa yun ha, kalimutan mo nila yan, matapos na ako. Ayan, napakahirap itindihin yung mga formulas. Lalo yung formulas, hirap itindihin. At yung mga complex ng discussion, yung integrals, sa ibang tao parang napakahirap itindihin. Yun, baka may problem. Bakit? Maraming dahilan kung bakit napakahirap itindihin, maraming dahilan eh. Dahil lang sa teacher, depende sa teacher, or dahil lang sa libro, or kaya dahil lang talaga sa pagtuturo. Depende. Depende sa dahilan. Yun. Number 6. Napakahirap talaga. Madali lang ba sa yung intergas? Depende po, PQ, depende po sa discussion. Sa una, hirap din po ako makagat sa intergas. Kasi nga, hindi ko lang talaga maintindihan yung ibang procedure. Na yun, naiintindihan, nagets ko naman dahil na sa YouTube. PQ, depende po sa concept. At depende po sa level. Yung intergas. Intergas yung nagpapahirap sa akin noon, yung una. Kasi nga, hindi ko nga talaga maintindihan yung procedure, kaya hindi ko na-gets sa una. Pero pag pre-practice ko, na-gets ko naman. Pero hindi lahat. Kasi, experience ko lang naman po, PQ. Ano ba questionin mo ko rin? Hulaan ko daw. Okay. Baka blank account dyan. 7. Sige, PQ number 7. Wait lang ha. Sige, napakahirap itindihin. Yes, totoo yan. That's true. Tama naman yung prop ko. Ma'am, bakit daw ibang tao ayaw niya ng math? Ito, number 6 is yun nga, napakahirap itindihin. Kasi unfamiliar dyan sa tinuturo sa math teacher. Kaya nga ito yung naging dahilan eh. Kaya ayun na lang nga. Kasi hindi niya talagang maintindihan yung mga pinag-aralan. Baka depende po sa teacher. Baka depende sa teacher. Kung ang teacher ay hindi magaling magturo ng math, ang mangyayari, ang estudyante, hindi talagang makaintindi yung turo ng teacher. Or kaya, yung teacher na magaling magturo, talaga magiging talaga estudyante. I'm sure, gagaling po talaga sila sa math. Kaya depende po sa teacher. Kaya, not at all. Depende. Not at all po talaga. Yes. Tama po kayo, PQ. Number 5. Okay, number 5. Hirapan ako sa mirror image. So, number 5, dahil lang kung bakit ang mga tao ayaw sa math is math haters epidemic. Isa ako doon.
nanay ko, ayaw talaga ng math. Kung ayaw talaga ng math ang nanay ko, ayaw ko rin talaga ng math. So, kumbaga, may pinagbanahan. Yes, may pinagbanahan. Sige, okay na naman yung ganyan. Matatapos na ako. Maglinis pa ako na sa'yo. Yes! Totoo yan. For example, paano mo ipapakita ang bilangan ng pares ang bilang ng dalawang infinite sets. Okay. Password po, integrals of the... Ano yan? Ay, mahirap. Ay, mahirap niyan. Hindi po i-apply sa ano yan. Sa, ito, integrals of 1 over quantity of x raised to power z plus 1. To the dx, mahirap yan. Mabay, wala yan technique yan. Kaya manual yan. Pero lang kapag yung tinatanong mo, integrals of the 1 over x raised to power of 7 plus x, pwede. So, pwede mo siya apply as caveman technique. Kaya lang yung tanong mo parang ang hirap. Hindi ko masasolve yan. Number 7, walang, ano lang, walang ka-time. Walang ka-time. Ay, grabe ka naman. Number 7, walang ka-baby time. Grabe ka naman. Hindi ko yung masasolve yan kasi mahirap yan. Number 7, raised to power 7. Mahirap yan. Mahagay ba ako dyan? 1/2 exclamatory. Factorious naman, later na lang po. Okay, so, bakit naging dahilan? Math haters epidemic. Kumbaga, mana-mana lang talaga. Nanay ko kasi, ayaw talaga ng math sa totoong buhay. Dati, kung ayaw ng math ang nanay ko, ayaw ko rin ng math, so may pinagmana. Ngayon, hindi ko na talaga minamana ang nanay ko pagdating sa math, kaya naging math lovers ko. Kumbaga, sa teacher ko, parang minana ko talaga yung pagtuturo niya sa math dahil lang sa practice. Kumbaga sa pagmamana ng engineering student ko, may kasabihan nga, kung ano yung puno siya ang bunga. Gets nyo? Kung ano yung puno siya ang bunga. Kapag yung papa mo is engineering student na magaling, magaling din yung anak sa math. Pero hindi naman lahat ng kung ano yung mamana ng tatay niya, na mamana din sa anak, hindi naging lahat. Depende po sa ugali ng tao. Let's say, ang tatay ko naman ay electrical engineering. Magaling sa math. Pero yung kapatid ko, ayaw lang talaga ng math. So, hindi na po yung pagmamana tawag. So, that's it. Ito yung paliwanag ko. Number 5. Number 4. Factorials ng 1/2. Mahirap yan. Tita, kaya yung by gamma function pero magkakalyo ka lang. Kasi magkakalyo ka na, panis kay bahaw. Ngayon ako na-encounter yung mga 1/2 factorial eh. Pero lang kapag 1 factorial over 2 factorial, pwede. Kasi pag ganyan, parang mahirap na yan eh. So, number 5, math haters epidemic. Number 4. Number 4. Okay, number 4. So, number 4, dahil lang kung bakit ang mga taong ayaw sa math ay gets nyo na. Related to sa mga madlang people at sa mga celebrities. Related yan. Pero, eto sinasabi nila sa survey ng isang teacher namin ay madaling sumuko. So, madaling sumuko lalo na kapag makuha ang tamang sagot. So,
Gets niyo na. Screenshot mo na yung ganyan ah. So, screenshot. Gets na yan. Yes! Isa ako doon. Kahit magaling ako sa pero meron to the point, may pagkakataon talaga na hindi ko talaga mag-gets yung ibang process. Kaya, minsan ko talaga parang gusto kang sumuko. Pero, as per the guidelines of the teacher, hindi mo pwedeng sukuan ang iyong pagsubok eh. Kailangan mo try to our best. Oo. Baka may dahilan ka. Kung hindi mo talaga magigits talaga yung procedure, hindi mo na iintindihan, sumusuka ka agad. So, ayan, hindi ako titigil hanggang hindi ko mag-gets mga concept. So, nagpatuloy din ako mag-practice. So, yung iba talaga, yung math kasi parang leg natin, di ba? So, pag hindi mo talaga maintindihan yung concept ng principle, talaga masusuko ka talaga. Pero yung life natin, minsan talaga, yung life natin, napakahirap. So, mahirap na nga yung travel, mapapasok ka talaga. So, that's it. Di ba yung life natin, yung lalo na sa trabaho, talagang, kapag mahirap po talaga yung pagsubog pagdating sa trabaho, yung lalo na yung napaka-extreme po yung environment sa trabaho, talagang may pagkakataon ka talaga, mapapasok ka talaga. So, it means, pagod ka na. Pero yung talaga, ito yung talaga nagiging dahilan. Kapag nakakita ka ng mga mahabang solusyon, ay mapapasok ko talaga. So, bumigil up ka, anong naging dahilan? Baka sa teacher nyo, pero hindi lahat ng teacher ganun ha. Or kaya naman sa libro, hindi na niya naintindihan. So, nakakabaliw, di ba? So, that's it. So, number 4. Okay? So, yeah. Related para dyan, di ba? So, number 3. Gets nyo na, di ba? So ito top 3. Hulaan nyo, ano yung top 3, guys? Okay, number 3, dahilan kung bakit ang mga tao ayaw sa math. Yeah, gets nyo na. Number 3. Okay, sabi daw, sa survey ay boring daw. Boring? Really? Totoo ba? Ano masama dun? Ayun lang problema. Totoo nga naman, ganun ako sa kaklase ko. Meron bakit mo ginusto yung math kasi boring naman magturo. Gets nyo na, di ba? Gets. 10 dahilan kung bakit ang mga tao ay sa math dahil lang boring. Boring. Yes, totoo. Natuklasan ko ni sa ibang kaklase ko ha. Oo. Depende. Depende po sa taong. Ewan ko na lang kasi sinasabi na kapag yung math class talaga ay nakaka-boring at nakakaantok. Iba ng mga klase ko, tinutunugan talaga. Kaya naging boring. So, nagets ko naman yung sinasabi mong dahilan. Sa akin lang talaga, nung nag-aaral ko, mas masaya talaga mag-aral naman kasi nakaka-enjoy po pagsusolve ng problem. At nakaka-amaze lang talaga pagdating sa mga, yung mga formulas. So, math is fun. Math is life, di ba? Pero yung ibang tao, depende po. Kaya boring po talaga ang math. Hindi ko naman sinasabi kapag nag-aaral ng math para sa mga weirdong tao, like me, hindi lang po talaga, depende po sa taong gusto talaga mag-aral ng math. Hindi lang po yung math para sa matalino, hindi lang puro math para sa mga weirdong estudyante. Kaya naging ganito. So, boring daw. Totoo naman. May kilala ako dyan. Yes, gets ko naman. Kapag nanonood ako ng balita, yung topics po talaga, yung bakit ang mga tao ay talaga sa math. Pero iniiwasan din ng mga numbers, letters, kahit yung mga chururut at mga math concept. Parang iniiwasan nila, ay, boring naman, hindi ko naintindihan, ayoko niyan. Kaya, ito yung naging dahilan. So, dito na tayo sa
Number 2. Number 2. Okay, so number 2, alam niyo na. So number 1, mamamaya natin pag-usapan yung number 1. Okay, number 2. Alam to ng mga teachers yan. So depende lang po, paalala ko lang, depende lang po do sa experience. Ha? Hindi ako expert para magturo. Depende po sa experience at depende po sa sinasabi ng mga teacher namin. So number 2. Okay, number 2. So, number 2. Top 10, dahilan kung bakit ang mga tao ayaw sa math. Number 2 ay, eto na, teachers factors. O pwede mo sabihin, okay, so number 2, guys. Gets yun na. Tanungin yung mga teacher nyo. So, number 2, depende daw sa guro na nagtuturo. Yes. That's right. That's the good question. So, that's the good statement. Yes, kilala ko na yan. Ako na nag-aaral po ako ng elementary math. Kaya nga sinasabi ko nga, math haters ko noon eh. Kaya minsan talaga to the point, maayaw na ako. Lalo na sa numbers, decimal, hindi ko na talaga mag-gets eh. Kaya magaling talaga magturo ng math teacher namin elementary. Ang pinupunti ko lang, para yung nandun yung topic ko. Minsan to the point, depende sa teacher naman yun eh. Kasi lahat ng mga teacher magaling talaga pagdating sa matematika. Baka, depende sa ano nyo, comfortable ang pag-aaral nyo, ay kung nag-gets mo talaga yung libro, gets mo na. Kung nag-gets mo talaga yung nagtuturo ng math teacher sa mga estudyante, so nagkakaroon sila ng tinatawag nila yung virtual or tinatawag yung auditory learning. Kung talagang mag-gets mo talaga yung tinuturo ng math yun, doon kang gagaling. So, yung iba naman, sa ibang madlang people, iba lang observation para sa experience Kasi yung ibang kaklase niya, hindi niya talaga mag-gets yung tinuturo ng teacher namin. So, ginawa, matulog na lang, iniiwasan na ng math, mabaksa, pasang-awa. So, yun. So, that's it's the depende po sa teacher. Pero, not for all na yung magaling magturo sa math. Hindi ko na sinasabi nila lahat. Not for all po, ha? Ganun yun. Isa yung magaling namin yung math teacher namin yung second year, si Ma'am Ceci. So, shout out po ulit kay Ma'am Ceci. Parang na-influensyan din ako mag-aral ng math. Kasi nga, ayoko na talaga ng math. Pero, napakagaling nga talaga magturo. Gets na gets ko yung talaga yung tinuturo. Ang ginagawa ng ni Ma'am Ceci, hindi niya siya tatantanan yung mga estudyante. Pag hindi daw ginawa yung mag-gets yung mga estudyante, pag hindi siya mag-gets, hindi niya talaga tatantanan yung mga tinuturo niya. Ang pinapunto ni Ma'am Ceci, pag hindi ka nag-gets hanggat hindi ka makauwi, kailangan mag-gets mo. Parang, hindi naman siya nagiging masulit siya. Ayun, mabait nga para sa akin si Ma'am Ceci. Kumbaga, parang tinuturing niya akong anak yun. So, mabait para sa akin si Ma'am Ceci din. So, yun, napagaling niya magturo. At hindi siya boring magturo. Nagpapatawa yung minsan yung si Ma'am Ceci. Malambing yan talaga. So, lalo yung hirap na ako doon sa algebra. So, yung talagang mababang grade ko doon sa algebra dahil sa law of exponent. Ayun, talagang nagpa-practice ako. So, sinubukan ko yung motivational, yung study habit niya dahil sa kanya. So, na-motivate din ako mag-aral ng math dahil sa kanya. So, nag-practice ako ng practice. Ayun, practice correctly. Ayan talaga nagiging rules para tumaling sa math is mag-practice correctly hanggang mag-gets. Kung depende po talaga sa turo ng teacher nyo na hindi mag-gets para sa inyo, baka sa lahat nasa teacher yon. Kung magaling magturo ng teacher, I'm sure talaga yung nag-gets niya talaga lalo gumagaling. So, depende daw po sa turo ng
Okay. Okay na ba? So, excited na ba para sa number 1, guys? Okay, so, i-back natin maigi yung number from 10 to 2. Okay. So, number 10. Number 10, wrong mindset. Okay? Number 9, weak foundation. Number 8 is application in real life. Number 7, laziness. Number 6, napakahirap itindihin. Number 5, math hate is epidemic. Number 4, madali sumuko, lalo na kapag di makuha ang tamang sagot. Number 3, boring magturo. Number 2, depende daw sa guro nagtuturo. Ito naman ang number 1. Guys, handa na ba kayo? Number 1, ito yung nagiging top 1 kung bakit ang mga tao ayos sa math ay ito ang dahilan. Gets nyo na. Alam ko naman yan. Gets nyo na. So, ito ang number 1. Okay. So, number 1, handa na ba kayo, guys? Malapit na akong matapos ako sa live, guys. Mapapos na. Napapos na naman yung lalamunan ko. Okay, number 1, top number 1, dahilan kung bakit ang mga tao ay sa math. Dahil, gets na. Number 1, too many formulas. Oh, nakakasad talaga. Grabe naman yun. Okay, so number 1. Totoo. That's true. Okay, huwag kayo maging discouraged. Huwag po kayo talagang panginahan ng loob. Ganun talaga live kasi hindi lang puro easy ang live natin. Minsan, may to the point, kailangan paghahandaan na yung challenges natin sa live natin. Hindi po madali lang. Kailangan i-challenge niyo yung mga mahihirap na pagsubok. So, ito naging dahilan. So, too many formulas. So, totoo na nga naman. So, that's correct. Marami kasi ang mga formulas pagdating sa math. Sa physics, maraming formula ng physics. Totoo, that's true. Kaya ayaw nila talaga sa math. Dahil, number 1 is maraming formulas. So, totoo. Pero meron po talagang mga techniques or life hack kung paano kung papadaliin yung mga or bisuin yung mga maraming formulas. Kailangan sa study life nyo or study habit nyo, kung mahilig po kayo sa mnemonic, pwede nyo talagang idaan sa kanta or pwede nyo idaan sa rap. Mahala na kayo sa buhay nyo, ano gusto nyo mag-inventa. Let's say yung angle of fish ay idadang po sa mnemonic or kayo yung mga formulas for the statics and body physics, maraming formulas for the civil engineering, ay kayo na bahala po talaga mag-invento ng mga lyrics at sa pamamagitan ng formula. Iba naman, nirarap talaga imbis na. Kasi si math po kasi more on memorization pagdating sa formulas. Pero kasi nanguso kasi na yun yung mga life hack or yung mnemonics, kasi uso na yung mga mnemonics para sa mga engineering student. So, yan, dinadaan na sa kanta, dinadaan talaga sa pag-rap dahil na sa mnemonics. Kung ayaw mo ng mnemonics, pwede naman may mga tricks na pinag-aralan sa YouTube. Pwede yung panoorin yung YouTube. Or kaya madalas ito kapag, kasi sabi nga ng teacher ko, imbes na mag-memorize, kung hanapin yung like say, yung simple interest,
magme-memorize ka ng mga formulas for the simple interest. Let's say percentage, time, principal, future, magme-memorize ka. Hindi, triangle po talaga kasi tricks lang po yan. Kung tatakpan pa yun nawawala, ito yung point na tatakpan mo lang. Or kaya talaga pag direct pwede naman. Wala namang masama mag-direct. Kasi kasama po yun sa discussion po sa math is pagdidirect ng formula. Kung na nawawala ka, yung bahala mag-utak dun sa adjective na pag-utak niya sa pamamagitan ng math dahil dahil sa pagdidrive. Like, halimbawa sa chemistry, di ba may formula for the gas law? Kung ayun, nawawala ang gas law, let's say yung mga gas, or ganyan, tatakpan nyo na lang po ng ng pagdedirect ng formula sa pamamagitan ng impact nyo sa math. Kailangan, kung magaling kayo sa math, kailangan pag-derive pa ng formula instead of memorize. Kayo na bahala doon. Kung tamad ka mag-derive, pwede namang mnemonic. Kung gagawa ka lang po talaga ng kanta or pagdarap, pwede naman. So, sa yung mga formulas na kailangan i-memorize. So, may parang may po talaga yung technique yan. Oo. Kasi marami talaga nagpo-post yan sa YouTube, sa TikTok Reels, sa mga Facebook, Reels, may mga nagpo-post din talaga yung mga life hack, yung mga techniques, pero hindi ako basta-basta kasi dino-double check kung maigi kung tama talaga. Kasi meron nagpo-post din yung mga life hacks sa math na hindi naman po talaga isasali sa ibang given. Like example, yung square root, papas mo yung mga given, tapos gusto hindi pa talaga yung nagiging totoo sa ibang given. So, hindi ako basta-basta gano'n. Kaya dino-double check ko muna kung totoo ba talaga siya. Or, kasi nakakatulong naman po kasi yung technique eh. Kaya, bumbaga. So, 2 mains of formulas po naging dahilan. So, gano'n talaga. So, natapos na natin yung pagbablog natin. Yun lang po. Yung nagiging top 1. Totoo talaga. Kahit nga talaga sa mga physics, may formula yan, kaya may gumagawa sila ng paraan, mnemonic, life hack, pag-derive, pwede naman. That's it. Yun. Kahit sa board exam, hindi mo na kailangang ipaliwanag yung mga pag-derive ng formula, kaya kailangan talaga yung mnemonic talaga. That's it. So ako po yung magpapahinga na. Masakit yung lalamunan ko. So, after ako mag-enlink, post natin yung mga nakalista doon, yung top 10. At yung mga video ko, kasi ayoko na talaga po ulit-ulit. Puntahan nyo na lang po sa YouTube channel. So, ipopost ko po yan later, yung kabuuan yung live ko sa YouTube. Kasi madali lang palang panoorin yan, di ba? At yung mga nakalista, ito yung naging dahilan. Hindi ko po kayo in-intention na manood po kayo mga haters sa math para may gumagana po kayo mga negative effects nyo. Hindi po kayo influensya na kung ayaw nyo talaga ng math. So, ito yung naging dahilan kung bakit naging ganito. So, yan. Binanggit ko na po yung isa-isa yung mga list ng 10 lang. So, base lang po talaga sa experience at base lang po talaga sa sinasabi ng math teacher namin. So, hindi ko na po yun talaga paibain pa. So, experience lang naman. Nakalala ko yung mga class ko. Kilala ko yung mga ganyan. That's it. Ako po ay alas 3 na, no? So, ako po ay kakain na at magpupunas ng sahig. So, magkita-kita po tayo sa Mekules. Kasi magpapahinga ako bukas kasi mag-exercise pa ako. Mekules po tayo, magbabalik po tayo ng math tutorial. Hindi ko alam kung i-discuss natin. So, i-announce natin nyo sa My Day. Malalaman natin yan. So, sabi daw, algebra daw. Ano ba, i-discuss lang natin sa algebra. So, that's it. Sige, mag-live na po ako kapag magpapahinga. So, ipopost ko po yan. After ako mag-live yung mga video nyo sa YouTube. Panoorin nyo na lang po sa YouTube. Oh, wait, bakit po, Sai? Tapos na po tayo. Tapos na. Ano man tanong mo? Mag-live na po ako eh. Okay. Some discussion, top 10, dahilan kung bakit ang mga taong ayaw sa math. So, panoorin mo na lang po sa YouTube. Punta ka sa YouTube, Sai. Mary Flores po. Mary, M-A-R-Y, space, Ann. Walang iyan
A-double-N, tapos Flores. Flores, hindi flawless yun. Iba yun Flores. Flores. Tapos kulay green yung suot ko. 69 subscribers, puntahan nyo na lang po, ha? Sige, popost ko po yung mga listahan para baka kasi magtanong, baka malito kayo. Okay? Ay, ayoko nang English discussion. Hindi ako expert dyan, sa hindi ko alam. Ayoko mag-English discussion. Gusto mo spelling. Pero hindi kasi ako expert. Try ko po next na science po. Ay, hindi. Sa science, marami nagla-live sa science eh. Puntahan niyo na lang po kung sino. Try ko po next. Sige, next. So, try ko. Sige, request lang po sa live natin yung try ko. Day chat. Sige, discussion, malalaman natin sa my day. So, nagpapa-request yung magtuturo daw ako sa Trigo. Ano i-discuss sa Trigo? Pwede sana yung, yung tawag dito, yung law of sign. Pwede sana yung law of sign, kaya lang, aabot ako ng 1 linggo bago mag-gets yun eh. Yung law of sign, syempre may calculator yan. Kasi yung calculator ko, sirang-sira na. Sige, natin sa Trigo, malalaman natin sa announcement yan, i-discuss natin sa Trigo. Sa Mekules ha. So, siguro, hindi alauna, 5 ng hapon. Sa Mekules ha, kita-kits po tayo. Okay. Bye-bye po, yun lang po yung magpapahinga. So, see you on the next match tutorial po sa Mekules. Ako pa yung kakain na. Ako pa yung magpupunas ng sahig. Marami ko pang gagawin. Maglalaba pa ako ng isa. Sige. So, ingat kayo, mag-aral kayo mabuti, at magandang hapon po sa iyo lahat. Bye-bye po! Next time na lang po. Bye-bye. Ingat kayo, mag-aral kayo mabuti, ha. Bye-bye. Yun lang. Next time na lang po. Thank you po so much. Thank you so much. Thank you. Maraming salamat sa manonood. Yun lang po. Ako sige. Lipat na lang kayo sa ibang live, ha. Yan lang po. Bye-bye. Bye-bye.